post ni VP Inday Sara Duterte sa kanyang official Facebook page. Excuse me ha. Nagpayag na siya laban sa prosecution team na palagi na lang nagsasalita ng mga mapanirang bagay-bagay laban sa kanya. Ito. Prove the impeachable offense. Prove it with evidence, not insults, speculation, or political theatrics. Ano yung insults? Yung sinasabi na scammer daw siya, mastermind, kung ano-ano pa naman dyan. Sabi itong style ng prosecution. Sabi niya, prosecutors and members of Congress who want to legitimize the 2 impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case. They should not be fishing for evidence during the trial during the trial, or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. A strong case does not need the adornment of theatrics. A senator calling a witness is stupid. Alam nyo na, Rapi Tulfo. A lawyer calling me the mastermind of a scam. Si Attorney Senator Divina Gracia. Or another witness referring to me as a brat. Sino ba itong nagsalita ng brat? Does not prove a case. Tama nga naman. Nor does it produce evidence. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghati-hatian, ang 2027 budget, at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat na kaalyado niya. Galing. Alagang ito ang gusto ko kay VP Sara. Direct to the point. Walang paligoy-ligoy. Ang gusto ng administrasyong ito ay manatili sila sa pwesto. Paano paghati-hatian ang pera ng taong bayan kahit na lubog ang taong bayan sa baha at sa kahirapan. Wait. So, nasaan ang inyong ebidensya? Ipakita nyo. Wala naman eh. Nakailan na? Pang 18 days na ata ngayon? O 19, hindi ko na alam. Puros man mga speculation. Tapos mga motherhood statements lang na mastermind, scammer, mga ganun lang. Ito na sana ang pagkakataon nila para mapatunayan na may nangyaring kababalaghan or misuse sa paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Yung mismong inatasan ni VP Sara, yung security officer, pasensya na kayo, may nanggugulo sa yung security officer na inatasan ni VP Sara, si Colonel Lachica, na mag-implement ng confidential operations, tawagin sana nila para isalang nila sa witness stand. Doon na malalaman kung may kalukuhang nangyari. Mismo na ang presiding officer, Senator Escudero, ang nag-comment na why not call Colonel Lachica? Diba? Very basic yan eh. Ang kaso mo is nagnakaw sila ng pera. O sino yung naghawak ng pera? Si Colonel Lachica ang naghawak eh. Kasi si Gina Acosta,
nag-inkas lang yun ng cheque. Nung na-inkas niya na yung pera, binigay niya kay Colonel La Chica. So, utos ni BP Sara kay Colonel La Chica, okay, gastusin mo yan for confidential operations. So, ang susi ngayon, si Colonel La Chica. Patayin niyo sa witness stand para malaman kung may kababalaghan sa ginawa niyang confidential operations. Ang nakakapagtaka, ayaw nilang tawagin. Nagsalita na si Congresswoman Leistro bilang lead prosecutor na in my own opinion, hindi na kailangang tawagin pa. Wala na. Alam na this. Kasi nasabi na, sapat na daw yung ebidensya, yung mga nilahad ng mga naunang testigo. Anong sapat na? Ganyan din, ang palasyo, nakikisaw-saw na. Nagsalita si Auntie Claire Castro na sa tingin niya, sapat na, malakas ng ebidensya para makonvict si BP Sara. Bakit? Si Castro ba is member ng impeachment court? Bakit nakikialam ang palasyo? Lumalabas tuloy na may papel sila, may interest sila na makonvict si BP Sara. Kasi alam natin, natakot sila na maging presidente si BP Sara. Huwag niyong pangunahan ang mga senator judges. Sila lang ang may karapatan na magdesisyon kung makonvict ba o ma-acquit si BP Sara. Kaya wag na, itigil nyo na, hindi nyo maluloko ang taong bayan. Ang tagal nyo nang ginagawa ito, paninira kay BP Sara, kailang hanggang ngayon, siya pa rin ang nangunguna sa mga surveys, most trusted among government officials, siya pa rin ang nangunguna, frontrunner sa mga presidential surveys. Ayon kay Luistro, malinaw na umano sa testimonya ni dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang mga isyong nais patunayan ng prosecution kaugnay ng umano'y maling paggamit at liquidation ng confidential funds. Gayunman, nilinaw niyang personal niyang posisyon lamang ito at wala pang pinal na desisyon ang prosecution team. Kahapon nagbigay ng official statement si Colonel La Chica. I am prepared to stand as a witness in the ongoing impeachment trial. Handa kong siwalat ang katotohanan. Yung mga kwini-question nila yan na Mary Grace Piatos at iba pang mga aliases, ang makakasagot niyan, si Colonel La Chica, of course, pati si Colonel Nolasco, sila yung operational commander. Walang maisasagot niyan si Miss Gina Acosta. Dahil si Miss Gina Acosta, ginawa lang niya yung tungkulin niya, dahil disbursing officer siya, ininkas niya yung cheque, tapos ang utos sa kanya is ibigay mo kay Colonel La Chica, ibinigay naman niya. Tapos, wala na silang mapiga kay Miss Gina Acosta. Kawawa nga si Miss Gina Acosta dahil may sakit pala yung asawa niya. Tapos, ganyan pa, pagsalitaan ng isang senador kagalang-galang.